Maraming salamat po sa pagtulong ninyo sa akin. Eto, ano ba to? Maraming salamat po sa pagtulong ninyo sa akin. Maraming salamat. Thank you po. Boss, ano masasabi mo sa pagkansela ng PSA sa birth certificate mo na Evelyn? Okay? Totoo? Hindi gagawin ng PSA yon. Kailangan nun ng court order. Makakasuhan sila doon. Kapag kinansela nila yon ng walang court order, kailangan doon ng court order. So kung sino man nagbabalita niyan, balitang hausyaw yan at walang katotohanan yan. Okay? Pag may decision ng korte, order of the court, pwede. Maniniwala ako. Pero hanggat walang court order, hindi mo ang tawag doon, hausyaw. Hausyaw. Ikaw ang hausyaw. Tangina neto na pineki lang yung birth certificate mo, kailangan pa ng court order. Tangina netong kulaong na to. Pineki lang yung birth certificate mo, kailangan pa ng court order. Tanginang yan. Disturbing yung ilong, parang na-twerk na puwet ng bata. Yun nga, totoo. Yun nga talaga yun, the dark door. Kinigwel nagtatrabaho. Shoutout po Kuya Gibelus, the dark door, Kuya Arnel Chomico. Parang butas ng kuweba ng Yamashita Treasure ang ilong. Kuya Ramil Cruz, Boss Mac, need ni Norma ng affidavit para mabago apelyido anak niya. Naku po. Okay. Ate Ira, sana si Nanang Remy naisip yan bago kinampihan at kinonsinti si Kulaong. Ang daming na-scam and wars, pati mga anak ni Kulaong. Yun nga po. Anong court order? Peke ang birth certificate. So, yun nga eh. Maputi pa ang ilong ng baby ko sa ilong niya. Ay, Diyos ko naman, syempre naman. Pati puwet ko nga, maputi pa dyan. Mas maputi pa nga puwet ko dyan sa ilong ni Kulaong. Saan i-base ang tunay na birth certificate sa tunay na pangalan niya? Tama po. Etong si Kulaong, alam mo yun, sasabi pa, kailangan ng court order. Nakansela na, bugok. Ano sinasabi mo? Ikaw ang hausyaw. Sinungaling talaga, ano gago talaga. Alam nyo kaya hindi na ako magtataka kung itong si Kulaong ay destined to be jailed forever. Alang remorse eh. Gano'n lang yung aminin mo na lang na nakansela na. Kanselado na nga eh. Kapag nga chinek mo sa website ng PSA, kanselado na. Kung ipo-point finger, if may nag-ask sa'yo, sino si Francis Leo Marcos, ituturo mo siya. Sino si Norman Mangusin, siya pa rin ituturo mo, nakakatawa. Yun nga eh. Akala siguro ni Kulaong, paniniwalaan pa yung kanyang mga kasinungalingan. Hindi na. Wala nang pag-asa na may maniwala pa sa'yo, Kulaong. Kasi yung mga pinagsasabi mo, simulat sa poll, kasinungalingan. Nahirati na sa kasinungalingan tong si Kulaong. Kaya kahit yung peke niyang birth certificate, kailangan pa daw ng court order. Ano yun, marunong ka pa sa PSA? Kinansela na nga nila ng walang court order, sasabihin mo, kailangan pa ng court order. Balibag kita sa court dyan eh. Kasi kakatigan ng korte ng affidavit para mabago lang apelyido ng anak niya kung may pagmamahal sa anak niya. Wala nga po. Kaya nga Mac, di ko maintindihan bakit may mga gusto pang mag-interview dyan. Samantalang alam naman natin na walang may extract na totoo dyan. Actually, kapag ito si Kulaong in-interview mo, para ka na lang din na nagsabi, sige, entertainin natin ang kasinungalingan niya. Kaya bobo yun. Si Nico David, i-interviewin pa to. Kahit poker lang, wala. Hindi yan. Bobo yun si Nico David. Gusto lang makatabla kay makagago. Gusto lang sigurong kay makagago. Kasi anti makagago yun eh.
Hmm. Makikigatas, tama. Ate, modern parent. Makikigatas, makikisakay, at gusto rin na ano, yung ma-acknowledge na siya ay isang vlogger na uminterview kay Kulaong. Ano ba si Kulaong? Kriminal yan Sa bagay, wala namang kwenta si Nico David. Ano ba naman yan si Nico David dito sa mundo ng vlogging? Kahit na sabihin mo, i-interviewin mo lang yan sa poker-poker lang. Ay, wala. Hindi ano. Kita nyo nga kung ano-ano na kagad ang sinabi. Yung Tatsuya daw, tauhan daw niya yung putya. Parang si Ate Marbs. Oo nga po, totoo po yan. Pero Boss Mac, malaki ang problema niya sa documents ng anak. Bahala siya dyan. Oo, bahala siya dyan. Si Nico David, makapanghe. Ate Ayumi, hello po. Wala tayong dapat na anuhin dyan. Interviewin dyan kay Kulaong. Yung kaya yung etong pag-interview natin dito kay kay Marbs, hindi para siya ay yung gawing kapit-kapitagan. Actually, lumitaw nga na siya walang kwentang tao Lumitaw na siya boba. Kasi yung sinasabi niya na siya ay matalino, kung matalino ka, bakit sinusuportahan mo? Kriminal. Bakit yung sinusuportahan mo ay hindi mabuting tao? Ang dami-daming mabuting tao dyan na pwede mong suportahan. Ba't diyan ka pa napunta, di ba? Sabi niya, matalino siya. Matalino ka, ba't ka nandiyan sa UAE? Matalino ka pala Alam mo yung pagkatapos natin siyang gisahin dito, ako talaga naman aminado naman ako, ginisa ko rin talaga siya. Pero hindi ibig sabihin naman nun makikisimpatya tayo sa kanya. Di pa naman daw convicted. Hindi pa convicted? Convicted na nga. Na-convict na nga Kahit ano pa gawin, nagkalat na mugshot dyan ni Kulaong. Kahit na ano pa gawin dyan, kapag ikaw na mugshotan na, kriminal ka na. Yun ang totoo nun. Hindi na makakaahon sa tawag na kriminal si Kulaong. Hindi na makakaahon. Dahil alam naman natin, kahit hindi yan convicted, talagang gumawa ng masama yan. Si Kulaong, hindi na kailangan ng conviction. Alam na natin kagad na convicted yan. Kita mo, sinabihan ko lang bobo tong si Ate Marbs, napaaray ko ka naman, Kuya Henry. Kuya Henry, nakakalata na talaga ako parang pinagtatanggol mo si Marbs. Ayan sabi ko lang bobo, sabi mo aray ko naman. Mas masahol pa nga sa kriminal. Kahit nasabihin na natin hindi siya ma-convict, sige, ma-acquit siya sa lahat ng kaso. Pero sigurado ko doon, hindi siya ma-acquit doon. Susunugin talaga siya sa impyerno.
Kasi alam niyo, etong dito kaya Marbs, kasi nabanggit niya, matalino daw siya, hindi daw namin siya kinaya ni Bungo. Huwag na tayo maglokohan. Kung matalino ka, di ba, hindi ka papayag na maging chimay sa ibang bansa. Hindi ka papayag na maging kadama. Hindi ka magsusuot ng uniforme ng katulong. Kung ikay tapos ng kung ano-anong mga course, ang dami niyang course na sinabi. Eh ako nga, wala nga akong tinapos, hindi ako pumayag magsuot ng uniforme ng katulong eh. Okay. Doon pala sa mag-chat. Okay. Ate Miniwong Vlog, hello sa'yo ha. Diba yun naman kasi yung kay Kulao, yung kanyang kaso, talagang alam natin na gumawa talaga ng masama yang si Kulao. Alam naman nating masamang tao yan. Buti sana kung lihim na masamang tao yan. Hayag na hayag naman. Ikaw ba naman, pagmumurahin mo yung nanay ng kalaban mo na walang kamalay-malay sa laban nyo. O, asawa, pinagmumura, pinagsabihan ng kung ano-anong masasakit na salita. Diba? Masyadong alam na ng lahat na kriminal si Kulaong. Meron kasing ganon, Kuya Henry, na kahit may mugshot, alam mo na mabait, alam mo na matino, alam mo na hindi naman talaga kriminal. Pero si Kulaong, kahit walang mugshot yan, alam mo na kagad, kriminal yan. Yun ang totoo niyan. Okay, rage bait trip noon, Boss Mac. Oo nga, Boss Mac, wala naman ipagsisisi kay Norman sa kabila ng nakulong siya, pero wala talaga. Sobrang sinungaling ni Kulaong. Kainis, ganyan tao, deny to the bone. Whereas, behind the camera, there is something highs. Diyos mio. Yun. Kaya nga, nakiuso lang. Akala tutunog pangalan niya. For the engagement, yun siya. Hindi. Hindi siya sisikat sa Magkaiba kami ng mundo eh. YouTube ako Facebook siya. Hindi siya sisikat. Mali. Dapat, dito siya nagpapasikat sa YouTube. Kasi dito sisikat kapag dito siya nagpa-interview. Sisikat yung channel niya. Pero yung FB niya, hindi lalago. Wala engagement na mapapala kahit ma-interview siya dito sa YouTube. Kaya yung ginamit niya apelido Marcos sa anak niya, kung makakalusot at walang makakabuking sa kanya na hindi talaga siya Marcos. Yun nga lang, nabuking, Gael. No? Mas masawi pa sa kriminal, Kuya G. Ate May Noble, Boss Mac, nakuha talaga ni Marbs ang inis ko. Napaka-conceited na tao. Di kinilabutan sa mga pinagsasabi. Model daw siya sa Hong Kong. Teacher, journalist, broadcasting, graduate. Tapos naging katulong. Hindi ko alam yan ng mga tropa pips ko. Hindi po ako mapanglait sa kung ano man ang estado sa buhay ng isang tao. Pero pag ikaw, pinagmayabang mo na matalino ka, dapat wala ka dyan sa sitwasyon na yan. Kahit si Joy, nung nakilala ko si Joy, DH siya sa Malaysia. Pero hindi nagmayabang si Joy na siya ay matalino o siya ay magaling, model, journalist. Ako nakarating ako ng Malaysia, ang dala-dala ko lang, lakas ng loob. Lakas lang ng loob, tapang. Yun lang dala ko sa Malaysia, wala nang iba. Pagdating ko ng Malaysia, maganda kasi doon, walang diskriminasyon sa edad, walang diskriminasyon sa kakayahan mo. Lahat ng trabaho doon, kahit wala kang experience, tatanggapin ka. Bakit? Tuturuan ka kung paano mo gagawin yung trabaho mo. Wala akong alam sa pagbabarista, pero doon, nakapagbarista ako. Yung una kong trabaho, kapatid ko yung nagturo sa akin. Tapos doon sa sumunod na trabaho ko sa McDonald's,
Nagkaroon kami ng parang mga workshop kung paano magiging barista ng McDonald's, kaya ako natuto. Kaya nung ako, naging, kumbaga parang malawak na yung kaalaman ko sa kape, napunta ako ng isang restaurant talaga na ako yung naging supervisor doon sa kape, kasi nga doon sa mga drinks, kasi kumbaga parang talagang minaster ko, pinag-aralan ko. Hanggang kaya ko nang mag-imbento ng mga ice coolers, ganyan, mga inumin na yung kakaiba. Pero yung mga bartending, hindi ko gamay yun sa mga alak-alak, hindi ko gamay yan. Pero nakakaintindi lang. Kaya ko pa sigurong gawin, yung mga Lamborghini, yung mga tequila sunrise, ganyan. Siguro kaya ko pang gawin, pero hindi ako mag-alam talaga. Sa mga latte, cappuccino, flat white, yan. Kahit nakapikit, kaya ko kasi yan yung talagang naging master ko eh. Lalo yung mga drinks ng Malaysia, Teo Ice, iced tea, yung mga mga Milo Dinosaur, nako, alam na alam ni Ate Mini Wong Vlog yan. Kaya yung sasabihin mo na magaling ka, yun lang siguro ang masasabi ko lang sa iyo, Marps. Kung alam ko naman nandiyan ka, nakikinig ka, alam mo naman oras ng kulaong time eh. Alam mo naman yun eh na hindi ka magaling, hindi ka matalino, hindi ka tutor. Kasi hindi ka papatol sa ganyan kababa na sahod kung ikay matalino. Nagbubuhat ng sariling bangko, hindi maganda yun. Yun nga. Sa Malaysia ba yung magkakabarkada na nagkape tapos nilagyan ng lason yung kape? Ay, hindi ko po alam. Hindi ko po alam yun. Okay, marunong ka gumawa ng kape, Mac, na may design. Opo, latte art. Nagla-latte art po ako. Puso, mga swan, ganyan. Yung puso, basic lang yun eh. Yung chain of hearts, mga ganyan. Okay, Ate Iloy, 12 years ako sa HK. Kung makarampa rin ako doon, pero never ako nagpasikat na model. Till nakarating na ako here sa Turkey. Dollar na rin sahod ko, pero wala akong pasikat. Di ba? Si Marv kasi nagmagaling eh. Siya daw pinakamatalino nun eh. Goodbye muna everybody. Meron lang rehearsal sa choir. Ingat kayong lahat. Dahil Sunday may concert kami. Bye mga Pablo natik si Kuya G. Salamat po. At iulay si Marbelat, wala akong makitang any sign. Pero siya pa may guts, pali pa rin yung upuan niya. Yun nga eh. Ate Katrina la, buti na lang sumakto na sa Zoom meeting ako noon. Umakyat si Marv sa live mo, makligtas ako. Ang alam ko yung gamot sa tenga pinapatakin eh, hindi iniinom. Ayan tuloy ang epekto. Yun nga, Gael. Kulaan nga talaga yun. Okay, ate, si Kuya Ramil, cyber libel ang kaso ni Kulaong sa paparating na kaso. May warrant of arrest na parating. Oo, meron nga po naman talaga yan. At hindi po talaga yan kakaligtas pa. Ate Ira, grabe naman ate. Sa mag-chat ako umaray kasi na mag-chat na ako dati, gun ban at physical injury. Pero acquitted naman ako. Kuya Henry, kasi yung gun ban, hindi naman kasalanan sa langit yan eh. Invento lang naman ng tao yan eh. Diba? Pero dun sa 10 utos ng Diyos, si Kulaong, lahat yata nilabag ni Kulaong eh. Okay, hindi ko sa minamalit ang mga kadama or katulog. Pero wag naman sana trying hard umasta. Kala mo rich o MG. Ako rin, di ako nagmamayabang no, may kadama. Hoy, kadama, manahimik ka nga. Ayun. Plastic kapatid ng Orocan.
Yun nga si Marbs kasi kung makapagmataas, high value woman, pero katulong, di ba? Ate Malu, she may be educated but not learned. Tama na yung sabihin mo na lang na ikaw nagtatrabaho diyan, hindi yung lahat na lang ng pagmamalaki sa sarili gagawin. Pangit yun. Okay, puntahan na natin tong Eto si Kulaong mukhang gago dito, no? Parang tokmol eh. Let me give you a simple message that I always repeated in so many speeches before my very own people and before the world. First, dun sa to those people who try to encourage me. Wala namang kwenta. Oh, boys in the house. Now I like booking. Oh, boys in the house. Now I like booking. Bumura na butcher yan. At dito kami sa Cebu. Oh, bata ko. Oh, yan oh. Mane. Ano yan? Ayan. Si Hatsos oh. Di ako nakakita kami sa si Hatsos. Sarap dito sa Cebu. Dito kami sa Cebu. Ayan, puta lang, tabi na nanonood. O yan, 1,000 na. Alauna 23. Cebu. Cebu boy. Genius, attack! Dahil viewers, oh. Genius, Anday, hindi nila kaya si Bok. Tanong mo si Ate Lorna. Shoutout ng Fruit Florida, USA daw. May nagpapa-shoutout patuloy, pambihira. Ayan na. Di nga sana ako maglalay, but andito ako sa Cebu. Magla-live ka talaga? Hindi magla-live. Sasayangin mo ba yung pagkakataon na ipapakita mo meron ka pa rin namang mga kaibigan? Ha? Di ba? Magla-live ka naman talaga, Kulaong. Huwag mo nang sabihin hindi ka magla-live. Ate Miniwong Vlog, ayun. Salamat po sa pakulay Ang baba naman ng like, 57 lang, sabi ni Ate Agnes. Na nga. Well, di naman to sa Cebu. Sa daw to? Bakahan, Manukan at Bakahan. O Bakahan at Manukan sa Pasay. Eto si Kulaong, talaga magla-live yan. Bakit? May kasama siyang tingin ko, isa to sa mga nauuto niya. Bigatin siguro to. Big time. May pera. Yun lang yun. Pagyayabang na may kasama para ipakita sa mga tao na meron siyang kaibigan. Ala namang makikipagkaibigan kay Kulaong na matinong tao. Yun lang masasabi dyan. Boss, pwede ba kitang makadate? Nako. Diyos ko po, parang awa niya na, pudpud na. Ayaw na. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.